Good afternoon po, pakibati ko naman ang katabi mo. So, ito yung oras ng siesta. Ang pakisabi ko sa katabi mo, i-skip mo muna. Sige po, magandang hapon po muli sa ating lahat. Nakaka-bless po dahil nakapag-start tayo ng maaga at i-congratulate mo naman yung katabi mo. Sabi mo, congratulations, nakarating ka ng ligtas. Hindi ka napigilan ng bagyo. So, nauna pa tayo sa bagyo, kaya mas maaga tayo sa bagyo. Amen? So, nandito po tayo para muli na mag-review sa mga dumaang mga sign breakout natin sa ating mga believers camp. Marami po tayong pinag-aralan sa maraming taon na nag-camping tayo ngayong believers camp. Ngayon po ang gusto ko i-share po sa inyo, dito po sa ating magazine sa The Art of Prayer. Pakita lang yung katabi mo, naaalala ko pa ba? Dapat naaalala kasi last year lang ito, so share sa atin. Reminisce nila, baka nakakalimot na yung karamihan ng sakit sa atin yan, di ba? Yung mabilis makalimot, sana all. Di ba? So, dito po, sa chapter 1, ang sabi po dito sa magazine natin, The Art of Prayer, bakit kailangan manalangin? Amin po, hindi po ba yung bawat isa nagtatanong na, ano ba yan, tawag na lang ng prayer meeting, laging may prayer. Alam niyo po, may mga kasamahan po tayong ang taga-ibang simbahan, minsan nagtataka sila, pagdating ng buhay natin may prayer tayo. Hindi pa tayo nagtatanong na bakit kailangan natin manalangin. Alam niyo po dito sa magazine, binigyan po ng mas malinaw na paliwanag sa atin na, oo nga, no, bakit paulit-ulit na lang tayo nananalangin? May isang tao rin po dito nagtanong, sabi niya, dito pa sabi niya dito, ilang taon na nakakaraan at naaalala ko pa ang sinabi ni John Wesley, nandito po yung pangalan na John Wesley, na sa kanya. Alam niyo po, naging tanong to kay Kenneth Hagin ng mahabang panahon. Oo nga, sabi niya, tumanim po ko sa kanya. Bakit parang wala kong magagawa ang Diyos, mali pang may humiling sa kanya. Hanggang sa, pag tinuloy po natin ang magazine na ito, magkakaroon po ng sagot dun sa tanong. At ang sabi po dito, may isang tao siyang kakilala na hindi na binanggit ang pangalan pero ang sabi po dito, maaari mo kong ibilang sa mga agnostic. Sabi mo nga sa katabi mo, agnostic. Naniniwala na baka nga may Diyos. Amen po, ang sabi niya, ngunit kung meron nga, sabi niya po dito, hindi ko alam kung totoo yun. So parang na siyang, hindi natin masabing hati-hati ba siya? Hindi ang sabi niya po dito, kasi sabi niya po, hindi ako makapaniwala na kung totoo ang may Diyos, baka nga. Pero kung totoo may Diyos, sabi niya, magulo ang mundo eh. Kasi sinasabi daw ng mga pastor, ng mga ibang mga minit na nagbiministry sa simbahan, ito po yung sinishare niya, na ang Diyos, God is in control, lang yung sinasabi, kontrolado ng Diyos. Alam niyo po, nagtanong itong agnostic na tao na ito, lang sabi niya, kung kontrolado ng Diyos, ibig sabihin, magulo humawak ang Diyos. Kasi ang gulo ng mundo. Natatandaan niyo po ito sa magazine? Sabi niya, ibig sabihin, kung kontrolado ng Diyos ang mundo, edi magulo siya humawak. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw? Joke lang, para magising lang tayo. Sabi niya, magulo eh. Ang gulo ng mundo. At nagtanong po si Kenneth Hagin na, oo nga, bakit nga ganito, ganyan. Alam niyo po, nagkaroon po ng kasagutan dito. Basahin ko lang po yung part na to. Sabi niya, kung totoo ang hawak at kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay, bakit mukhang magulo kung pagkukontrol niya sa kapaligiran? Ibig sabihin, kung sinasabi ng iba na God is in control, bakit ang gulo? Ibig sabihin, ang gulo kumontrol ng Diyos? Ganun ba yun? Sa paraan din, ang panalangin mo. Amen? Tuloy ko po, sabi niya po dito, nung nag-start na siyang magtanong, sabi niya, bakit ganito, Panginoon, bakit ganun? Alam niyo po, sumagot ang Diyos kay Kenneth Hagin at ang sabi niya dito, habang patuloy siyang nagtatanong, ang sabi niya sa kanya, balikan mo ang sinauna. Anong sinauna, Panginoon? Ang sabi niya dito, balikan niyo simula. Ano ba ang simula? Yung Genesis. At doon po na ipakita na bigyan ng linaw ng Diyos na si Adan dapat ang may kontrolado ng mundo. Kaso hindi, naisang lang. Naibigay na sa iba. Naibigay
Bakit po? Kasi ang sabi po dito, maliban na may humiling o may humiling sa Panginoon, hindi siya makakatubos. Kahit lahat po na naririto ngayon sa isang bubong, lahat tayo, sama-sama tayo, meron tayong parang 1 month na prayer, marathon natin ang preparasyon natin ng para ngayon. Anong hihingin natin? Yung maayos, matagumpay na magiging camping. Amen? Kaya mag-expect tayo na kikilos ang Panginoon kasi sabi mo sa katabi mo, humiling ka, di ba? Humingi ka, di ba? Tumawag tayo pare-parehas. Humingi tayo ng guidance, ng tulong ng Panginoon pare-parehas sa gawain na to. Kaya ang sabi po dito, makikialam ang Panginoon. Amen? So tuloy po natin. Dito po sa chapter 2, Hindi nakabukas. sana po natin malinaw, no? Na hindi ko na siya talaga na kasi review na nga lang. Meron po tayo mga magazine. Alam niyo po, sabi nga ni Pastor Boy nung last time, kung sino daw yung meron kompleto na ganito, sino pa po may kompletong ganito? May premyo daw sa kanya. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang umasa kasi iniiwan mo sa camp. Diba? Ngayon yung gusto ko may premyo ako, iniiwan mo nga yung magazine. Kasi nagtatampo tayo, hindi naman dinidinig ng Diyos yung prayer ko, hindi naman ako nadidinig ng Diyos. Kapatid, laging ang mali sa atin, wala sa Diyos. Kasi kung gusto mo sa Diyos ang mali, ipalit na lang tayo ang perfecto, sa akin hindi perfecto. So laging sa Diyos ang tama, sa akin ang mali. May pag-aralan natin, bakit kaya hindi nasasagot ang prayer natin? Bakit kaya hindi narinig ng Diyos ang panalangin natin? Kasi dito po sa magazine, bibigyan na po tayo ng linaw. Sabi niya, iba't-ibang uri ng panalangin. Alam niyo, pagkabasa ko ulit, sasabi ko, parang may natatandaan akong sermon ko sa Rema. Tinuwaan ka ni Kenneth Hagin ko sabi ko, diyan ko lang, sa kanya talaga yun. Ano po yun? Yung 10 kinds of prayer. Tanungin niyo yung katabi mo, ngayon mo lang narinig. O di mo talaga inaaral. Kasi ang sabi niya dito, kung gusto natin matumpok talaga yung prayer natin, masagot yung prayer natin, pag-aralan natin, alam niyo, ganda na yung example niya. May iba diba siyang, naroon na yung example, basketball, baseball, hindi sa lahat ng uri ng panalangin ginagamit ang kung kalooban mo Panginoon. Kasi yung panalangin na yun, may certain na lugar lang siya na dapat kung mo lang siya gagamitin. Kasi ang sabi niya, sa pag-faith mo, hindi mo dapat ginagamit na, Lord, kung kalooban mo, pagpapanalangin mo, kung kalooban mo, pagpapagalit. Yung tayo ang sagot ng Diyos. Pag ang Diyos ay humindi, huwag natin labanan kung ano yung gusto ng Panginoon. Kasi walang nanalo na lumaban sa Panginoon. Amin po. At maganda po ito dahil patuloy po may agreement pa kasi dito. Binanggit po dito sa magazine na po yung actually, wala po yung kay Kenneth Hagin. Sabi ko nga parang kinopya sa akin ni Kenneth Hagin sa akin, 10 eh. Joke. So, wala po ito na kay Kenneth Hagin na inaman po siya. Wala po siya. Alam nyo, amaze kung makikita natin at magagawa natin kasi mismo si Kenneth Hagin, sinishare na sa atin yung mga experience niya kung paano maging effective. Sabi niya sa katabi, congrats na katabi ka. Teka po, tingnan niyo po yung katabi niyo, wala po ako. Sabi niyo sa katabi mo, congrats na katabi ka. Ayun po, every po nagtitinda tayo sa Believers Camp. Tayo po ay usually nagre-review or nagre-remind ulit tayo sa ating po mga nag-aan camping. Actually po, sino po taga-Rema? Ngayon po, hindi niya wala po siya na itong gift po na ito. Pero naririnig niya po yung patungkol po doon sa gift po namin sa Panginoon na sabi niya, Panginoon, kung ano man, sabi niya, binanggit niya po sa Lord yung patungkol sa naririnig niya. Sabi niya, kung ano man yung patungkol dito sa sinasabi ng mga katulad niya pong pa-confirm. Ang ginawa po nitong pastor, hinanap niya doon sa notebook niya yung contact number ng isang Pentecostal pastor din po na naging kaibigan niya po ng one time daw na siya'y sa sinasabi ng kasulatan mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Doon tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, yung Espiritu ng Diyos ay sumay-Espiritu po natin. Pero yung gift po na
ito na meron ng tagarera, yung gift mo ng thanks, ay wala ka pa. Nung tinanggap mo ang gift of thanks, ang regalo mo na ito. At ito po ay sinasabi dito ng Panginoon, ang regalo na ito ay sa atin po ay available po ito sa sino man po na nauuhaw, yung may desire ka. Kung naalala po natin, hindi pa nagdadamot, may verse po na nakasulat na hindi ipagdadamot ng Panginoon ang kanyang Espiritu. Siya po ay masaganang magkaloob. So sa atin po, encourage ko po ang bawat isa, pinapaalala po sa atin ng Panginoon ang bagay nito. Huwag mong sayangin yung time mo, huwag mong sayangin yung binigay po natin na effort, yung gastos mo, ang layo po ng iba na pinanggalingan po natin, may kanya-kanya tayo sakripisyo. Pero ikaw ay parang isang kagaya ng isang lalagyan. Naka-ready ka ba? Gaano ka kasabik? Gaano ka kauhaw? Gaano ka kagutom sa Panginoon? Ito po ay nasa sayo. Ang Panginoon po ay hindi nagdadamot. Tingnan niyo po itong example na ito na sinasabi po dito sa pinag-aralan natin last time. Ito pong tao na ito, itong pastor na ito, natanggap niya ang regalo na ito nang galing mismo direct sa Panginoon. Ang ginawa lang po niya ay yung hiningi niya sa Panginoon, inactin niya. Kung may kailangan tayo sa Panginoon, kunin po natin. Kasi ang lahat ng bagay na inuuhan na ng Panginoon ay yes and amen po ang sagot ng Lord. At ang regalo po na ito ay available po sa atin. At maliban po dito, makita po natin, may isa pa pong kwento dito na gusto ko po sa inyo i-share. Ito po ay muli ko po rin na binalikan. Ito po topic na ito. Actually po, sa akin po, sobrang lakas ng dating bilang isa po sa mga nasa ministry, nasa misyon. Kasi hindi po gano'n kadali ang nasa ministry kung hindi ka sasamahan ng Panginoon. At kung sa ating po mga taga-Rema, kung tayo po siguro ay hindi nagtatangs, lalo na po sa mga nasa field, sa mga missionaries po natin, marami pong uuwi. Marami ang mag-iwan ng ministry. Kagaya po nitong isang testimony po dito sa Beyond the Upper Room, dito po nung Believers Camp 2019. Isa pang kinukwento ni Kenneth Hagin po dito, ay yung isang, kumbaga siya po ay nagkaroon ng desire. Pakitignan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, ganda mo. Yung pag-worker po, yung sa iba, pag nakita niya yung nag-worker, yung nag-mission, parang sarap. Parang sarap na ginagawa nila. Kagaya po nitong missionary na ito. Sabi niya, kumbaga, akala niya ang ganda ng pag-mission. So, siya po ay nagpa-deploy. Sabi niya dito sa kwento, sa kagubatan daw po ng South Africa. Kung kayo po ay aware, ang Africa po ay isang country na hindi po doon welcome ang gospel. So, nagpa-deploy po siya doon, and after po ilang months, ang sabi po nitong babae na ito ay mahirap pala ang mag-worker. Sobrang hirap pala. Ngayon po, ito pong missionary na ito ay hindi po siya baptized ng Holy Ghost. Hindi po siya nagtatangs. Wala po siya ng regalo na ito. So habang po nandun siya sa mission niya, nakakaramdam po siya na sabihin mo sa katabi mo, uwi. Nakakaramdam po ang kwento ng missionary nito doon sa asawa ng pastor. Everyday, sabi niya, ginagamit ko yung lengguwahe na yan sa aking prayer at dumatiting ang time na itong lengguwahe na ito ay ginagamit ko na din sa pag-awit sa Panginoon. At sabi niya, simula ng ginagawa ko ito, ay nakatanggap ako ng lakas sa Panginoon, mas lalo ako nakakalakas. So ngayon sa ating po, ang sabi po dito sa magazine, napakahalaga
Available po sa sino man na direkta ka sa Lord. Pwede po tayong dumirekta sa Lord na hingin mo ang bagay nito, yung kapuspusan po sa Panginoon. Lahat po, karamihan sa atin dito ay may kanya-kanyang ministry. At nandito po yung mga pastors, mga workers, na kung hindi po natin makukuha yung kapuspusan dito sa camp, kagaya nito, mga tao na ito, aguhin po natin, baka mag-beat ka na. Baka hindi po natin kayanin yung labanan. So sa atin po, siguro sa susunod po, ma-discuss pa po namin yung iba. Pero ang ganda po na tinuturo sa atin ng Panginoon, dito po sa beyond the upper room, na doon po yung kawawan, kasabihan natin sa Panginoon, yung kagutuman. Ulitin ko lang po yung verse nito, nasabi nga sa John chapter 7, 37, sa kahuli-hulihan at pinakatayang araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas, kayong mga nauuhaw ay lumapit sa amin at uminom. Nasa sayo po kung gaano karami ang makukuha natin anointing ngayon po. God bless you po. Magandang hapon po. Masaya po ba tayo? Parang hindi. Alam niyo po ba, pinili kayo ng Diyos at pinili niyo ang Diyos kung bakit nandito kayo. Amen? Ang dahilan po, alam niyo po, ang hirap kayong pumunta ng camping. At isa po kayo sa pinili ng Diyos. At sana po, hindi masayang yung pagpili ng Diyos sa inyo at pagpili ninyo sa Diyos. Amen po, ang share ko po sa inyo ay way back 2020. Naalala niyo po ba yun? Doon po yung time na tayo ay nasa online meeting. At yung online meeting na yun, first, the online meeting na tayo ay nag-active. Ito po ay kay Kenneth Hagin at ito po ay I Believe in Vision Camp 2020. Sa una pong yugto, ilalim ang yugto. Sa una pong yugto ng magazine ay pinakilala ni Kenneth Hagin ang kabutihan ng Diyos. Alam niyo po, sa first na topic niya ay nung simula siya ay ipinanganak. Pinanganak siya na premature. Doon ang tawag po doon, 7 months. At dahil 7 months, nung time na yun, siya ay patay na. Sabi ng doktor, patay na yan. Patay na siya. Sabi niya doon sa lola niya. Pero alam niyo po, lumabas yung doktor, at dahil sa biyaya ng Lord, nakita ng lola, buhay ang bata. Alam niyo po, may sakit na congenital heart disease si Kenneth Hagin. Gusto niyo po bang malaman kaya siya pinanganak? Yan, siya po ay pinanganak noong August 20, 1970. Buhay na po tayo nun. Amen? So, yung time na yun, wala na pong pag-asa si Kenneth Hagin. Kasi patay na. Pero ang lola niya, nakita niya, ito po ay buhay. Amen po? So, buhay siya, pero hindi na po siya katulad ng normal na bata. Si Kenneth Hagin. Dumating po yung time na, pero kay Kenneth Hagin, tingnan niyo po, mayroon siyang sakit mula pagkabata hanggang mag-teenager siya. At never po na naranasan niya ang mamuhay ng normal na bata. Hindi po. At isa sa pinakamagaling na ospital, hindi po, ay walang magawa kay Kenneth Hagin. Sabi sa niya, magsasayang ka lang ng pera. Katulad din po ng ibang mga sakit. Sabi ng doktor, magsasayang lang kayo ng pera. Pero alam niyo po, ang sabi po ni Kenneth Hagin, namatay na ako, kung hindi ko pa handang mamatay, gugustuhin mo pa makasama ka. At nandun pa din po yung takot sa kanya. Sa age na 15 years old. Kasi sobrang sakit. Sabi niya, pati impyerno, nakita na ni Kenneth Hagin. At nang ma-born again si Kenneth Hagin, naranasan niya ang pinakamagandang bagay na nangyari sa
sa buhay niya. Tuwing gabi, patay na ang ilaw, nananalangin siya sa Diyos. Alam niyo po, tumadating po sa point sa ating mga kapatid na sometimes, hopeless na. Pero nandun pa rin po yung pagtsatsaga ni Kenneth Hagin. Mag-isa siya, nag-iisip ng maraming bagay. Sabi niya, madalas ako ay nag-iisip at nananalangin. At minsan, naalala niya ang versikulong, lahat ito ay alam niya na. Kaya sinasabi ko sa inyo, anuman hingin or desire ninyo sa panalangin, manalig kayo natanggap na ito at yun nga'y matatanggap ninyo. Ang kaligtasan, ang pinakamahalagang bagay na maaaring mangyari sa buhay ng isang tao. Ngunit hindi mo manatiling paunawaan, kagustuhan, o pagnanasa ng isang tao na magkaroon ng maayos sa kalusugan at kagalingan. Tingin po, ang sabi niya po sa isang topic niya, feelings versus faith. Sa time na ito, hindi maunawaan ni Kenneth Hagin ang ibig sabihin ng faith o pananampalataya at pakiramdam. Lagi naman siya nananalangin at nananalangin pero walang resulta. Sometimes po, yung panalangin mo ay hindi nagkakaroon ng maayos na resulta o walang resulta. Alam ni Kenneth Hagin na narinig ng Diyos yung kanyang panalangin. Sigurado siya at nararamdaman niya yun. Tayo po, sigurado tayo, sinasagot ba talaga ng Diyos sa panalangin mo at nararamdaman mo ba? Pero bakit hindi pa rin normal ang tibok ng puso ni Kenneth Hagin? Pakiramdam mo, yung pakiramdam versus mananampalataya, paano ka naniniwala na gagaling ka ng pakiramdam mo? Sabi niya po, walk by faith, not by feelings. Walk by faith, not by sight. Mahirap pong lumakad, lalo na kung tayo ay may nararamdamang physical sa ating mga katawan. And that's for sure. Ibig po, lahat po tayo naramdaman na. Alam niyo po, gusto ko lang pong i-share. Habang pinag-aaralan ko to, nag-aaral po ako, maya-maya, yung tenga ko po, sumasakit na. Umuubo. Hindi ko alam bakit. Sabi ko, binabay ko, Tuesday yun, nag-aaral ako. Sabi ko, Lord, bakit sumasakit yung tenga ko? Eh, nag-iinis naman ako. That Tuesday, Wednesday na, andun pa din. Hindi naman ako po, nagpa-check up po ako. At tinanong ko po, tingnan niyo po kung gaano ko bilos ang kaaway. Kung hindi mo siya lalabanan, matatalo ka. At dito po sa pinag-aralan natin, dito sa I Believe in Vision, ni Kenneth Hagin, pinatunayan po dito na ang Diyos, ay makapangyarihan sa lahat. Alam niyo po, nag-Friday na, nag-Thursday, sabi ko, patingin ko na. Kasi po, tenga. Sabi sa akin, tenga po yan, patingin nyo na. Alam niyo po, wala namang pong damage. Nagkaroon lang daw po ng konting parang baga. Amen? Tingnan niyo po ang ginagawa ng kaaway. So, yung pong pangkak ko dito, inabot po ako ng 1,300. Sa mahal po pala ng pampatak. Ganon kapapasukin ng kaaway kung hindi mo alam ang salita ng Diyos. Amen po? So, sabi niya, walk by faith, not by your feelings. Walk by sight. Walk by faith, not by sight. Kailangan mong lumakad kung bumase sa pananampalataya. Hindi sa pakiramdam mo. Kailangan natin tumayo sa mga pangako ng Diyos, kanyang salita, at hindi tumitingin sa nangyayari o circumstances sa ating paligid. Huwag po natin pakinggan at tignan yung mga nangyayari sa ating paligid. At alam niyo po, sa kwento ni Kenneth Hagin, nag-improve po ang kanyang katawan. Na igagalaw niya ang kanyang buong katawan, kanyang paa. Ganit po, dahil sa kanyang paniniwala. Alam niyo po, sigurado narinig na ng Diyos, sabi niya ang aking panalangin at bumalik siya. Hindi tayo maaaring umasa sa pakiramdam natin. Kailangan natin bumalik kung ano yung sinabi at salita ng Diyos na tungkol sa mga bagay na ito. Amen po. So,
Yung time na yun, mahaba po ito, pero ipapa-praise ko na lang po. Nagpatuloy sa kaya natin. Pero dumating po yung time, nagkaroon ng Islam na liwanag sa kanya. Naalala niya na yung Mark 11:24, kaya sinabi ko sa inyo, ano man hingin niyo o desire ng puso ninyo sa panalangin, manalig kayo na tanggap na ninyo yun at matatanggap na ninyo. Ang bawat isa po sa atin ay manalig kung sa pinapanalangin natin. May nararamdaman ka kapatid? Physical? Sabi niya, manalig ka doon sa panalangin mo at sa desire ng puso. Alam niyo po, itong camping na to, ang dami pong bago mag-camping, ang daming may sakit. Amen po. Pero praise the Lord. Kasi nananatili tayo nakatayo sa mga pangako ng Diyos. Yung panalangin mo, yung desire mo na, Lord, magkakanta ko kahit may nararamdaman ako. Magkakanta ko kasi hindi ko titignan yung mga circumstansya na nakapaligid sa akin. Alam niyo po, may isa po ako pasok na sinabi ko sa kanya, ito yung time na sarili mo naman. Lord, ako naman, gusto ko marinig ang plano mo sa akin mula ngayon hanggang sa pagbabalik mo. Ikaw naman, sarili mo naman, para maging matatag ang ating pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Kasi kung hindi mo natin gagawin yun, wala kang maibibigay. Amen. Pag wala kang maibigay, yung ministry mo ang magsasaka. Kaya this time mga kapatid, kapag ako magkakawa, focus natin yung ating sarili sa Diyos. Makinig ka, magtanong ka sa Diyos. Ano ba talaga Lord ang plano sa akin? At naniniwala ka dapat na lahat ng pinadalangin mo, masasagot kung ito ay kalooban ng Diyos. Alam ko po, ang bawat isa sa atin ay excited na itong gagawin ng Lord hanggang linggo. Makinig po tayo para po sa atin po, sa ating paglilingkod. Yun lamang po. God bless po sa bawat. Andito tayo, nabayaran ng camping. Hindi ko alam, kanya-kanya tayong effort, kanya-kanyang struggle, pero alam niyo po, kung ang Diyos ang namili sa'yo, siya ang mag-a-anoint sa'yo, siya ang gagawa ng paraan para mapagtagumpayan mo ang lahat. At mag-enjoy ka sa presensya niya. Ang re-recap ko po na topic ay sa Assembly Camp natin ng 2021. Sino nakakaalala? Ay, 1 John chapter 2 verse 27. 1 John chapter 2 verse 27, sabi po dito, kung tungkol naman sa inyo ang banal na spirito na tinanggap ninyo kay Kristo ay nananatili sa inyo, kaya hindi na kailangang turuan pa kayo ng iba, sapagkat ang banal na spirito, ito po yung pinaka-theme natin dati, follow the anointing. Sabihin mo nga, follow the anointing. Ano ba ang anointing? Ang anointing po, ay bigyan ko lang ng onting background. Ito yung magdadala sa'yo sa perpektong kalooban ng Panginoon. Ang isang example kong binigay sa atin dito ay nung time ng ang mga Israelita ay inalis sa Egypt. Saan sila dadalhin? Saan? Sa lupang pangako. At ano ba yung description ng lupang pangako? Land flowing with milk and honey. Diba? Wow! Sweet! Sweet na. Kasi ba't honey na? Puno-puno ng honey. Ano pa? Milk. Sabihin, overflowing ang biyaya ng Panginoon. Doon sila dadalhin. At alam niyo po, bago nakarating ang mga Israelita sa lugar na yun, andun po yung pag-guide ng Panginoon sa kanila. Kung mababasa po natin, pag-aaralan natin, habang naglalakad sila sa disyerto, andun po yung pillar of clouds. Di ba? Kasi syempre, disyerto yan, mainit yan. Merong clouds na sinusundan nila
So, hindi sila naiinitan. At paggabi naman, sobrang lamig. Meron din pong fire, apoy, sa kampo nila. So, ano po ito? Ito po yung guidance ng Panginoon. Actually, kung sabihin mo nga, merong something. May something po kasi pag hinahabol mo ang presensya ng Panginoon. May bigay lang po ako ng 3 example. Isa po dito ay si Obed-Edom. Familiar ba kayo kay Obed-Edom? Familiar. Si Obed-Edom ay, kung maalala po natin, may time na nakuha ang kaban ng tipan. Yung kaban ng tipan na yan, doon po ang presensya ng Panginoon sa Israelita. At nung time po na yun, kailangan nilang ibalik yung kaban ng tipan sa lugar. Actually, lugar lang pala to. Sorry, atas po kalonte. Kailangan po nilang dalhin yung kaban ng tipan sa isang lugar sa kabilang lugar. Ang problem lang, ang bumubuhat kasi nung time na yun ay mga baka. So, ang nangyari po, buhat-buhat ng mga baka yung kaban ng tipan, yung Ark of the Covenant, ang nangyari, natumba. Ano bang gagawin mo pagka natumba? Siyempre, sasaluhin mo yan. Tira mo yung katabi mo, baka yan, sasaluhin mo na yan. Gising-gising. Alam ko po, malamig ang panahon. Diba? Pero nandito tayo para magkarga. Diba? Yung nagbayad ka dyan. So, balik ako doon. So, kailangan saluhin, may taong sumalo kasi nalaglag nga yung kaban ng tipan. At ang nangyari po, nung sinalo niya, namatay siya. Namatay. Ano nangyari? Alam niyo po, natakot sila nung time na yon at nilagay yung kaban ng tipan dun sa bahay ni Obed-Edom. Doon na pumasok yung story niya. At alam niyo po, nung time po na to, si Obed-Edom ay blines ng Panginoon. So kung hinahabol mo ang presensya ng Panginoon, inaalagaan mo yung mga gawain niya, andun po ang pagpapala ng Panginoon. Alam niyo po, dumating ang time yan. Actually, nung bandang huli, binawi na nila yung Ark of the Covenant kasi nga nakita nilang binibless yung bahay na pinaglagyan ng Ark of the Covenant. Ngayon, balik po ako doon, may something kasi pag hinahabol mo yung presensya ng Panginoon, yung anointing na yan. Another example po dito, number 2 na ako. Si John the Beloved. Sino ba si John the Beloved? Ano bang Tagalog niya? Ang minamahal. Hindi ko alam. Ano ba? Basta John the Beloved. Alam niyo po ba, siya yung nagsulat ng verse na binasa natin kanina, nasundan natin ang anointing. At alam niyo po, si John the Beloved, nalaman niya ang sikreto, kaya ang haba ng buhay niya. Alam niyo po, isang sikreto na nalaman niya, hindi siya nang iiwan sa Panginoon. Hindi siya nang iiwan sa gawain ng Panginoon. Example ko lang po dito, alam niyo po, hinuhuli na si Jesus sa Gethsemane. Nalala niyo po yun, yung time na yun, na sino si Jesus? Ganyan, tinuro si Jesus. Tapos kinis na siya ni Judas. Ngayon, huhulihin na. Alam niyo po, ano nangyari dun sa mga disipulo ng Panginoong Jesus? Nagtakbuhan, dalawa lang ang natira. Hindi umalis nung time na yun. Isa po si Pedro, pangalawa si John the Beloved. At alam niyo po, forward natin, hanggang doon na sila sa synagogue. Nung sinasabon na si Jesus, yung sinasabihan na siya na, ikaw ba, anak ng Diyos? Ikaw ba? Yung ginagaya siya, yung pinagsasasakta na siya. Alam niyo po ba, ang nandun lang sa lugar na yun, ay walang iba, kundi si John the Beloved. Actually, si Pedro nandun din, pero natakot ni John the Beloved, yung sikreto, yung mapalapit siya, yung hinahabol-habol niya ang presensya ng Panginoon, ayaw niyang iwanan. To the point na nung ang Panginoong Jesus ay mamamatay na sa krus, walang ibang disipulo doon, kundi siya. Kaya nga naalala niyo po, anong sabi niya dito sa lupa, kay John the Beloved. Kasi sobrang hinahabol ni John the Beloved ang presensya ng Panginoon, pinagkakatiwalaan siya ng Panginoong Jesus. Yung taong mahalaga sa kanya, doon niya inentras bago siya namatay. Ano
nangyari? Forward po natin ang buhay ni John the Beloved. Si John the Beloved ay hindi mapatay-patay. Alam niyo po bang siya lang ang disipulo na nagkaroon ng peace at nilagay siya ng buhay. Pero ano nangyari? Habang kumukulo yung mantika, nagpupuri pa rin siya. Nag-share pa rin siya. Alam niyo po, natakot na lang yung emperador. Natakot na lang siya, hindi ko mapatay. Ang feeling niya, immortal si John the Beloved. Pero as long as sinusundan mo ang presensya ng Panginoon, bibigyan ka niya ng kalakasan. Mapagtatagumpayan mo yan sa grace ng Panginoon. At kaya po tayo nandito kasi hinahabol natin ang anointing ng Panginoon. Tama ba? Ano yung example ng imperfections niya? Una, mamamatay tao. Alam niyo ba yun? Nagandahan kasi siya doon sa isang babae, may asawa na pala. Anong ginawa niya? Pinapatay niya yung lalaki para yung babae nagpa-census siya. Maalala niyo yun? Nagpa-census siya. Nagalit ang Lord sa census na yun. Mamili ka, 3 parusa. Tatalunin ka ng hahabulin ka ng kalaban mo. At ang pinaka-last doon, kalimutan ko yung pangalawa, pero yung pangatlo, 3 araw kayong magkakaroon ng salot na maraming mamamatay. Alam niyo po, pinili niya, Lord, ikaw na lang magparusa. Ayoko ibang tao magparusa sa amin. Ang pinili niya yung huli, 70,000 ang namatay na tao dahil sa pagkakamali ni Haring David. So kung titingnan mo, perpekto ba siya? Hindi siya perpekto. Pero alam niyo po, pinakamahalaga kasi kay Haring David, yung presensya ng Panginoon. Alam niyo yung panalangin niya sa Psalms chapter 51, verse 10. Sabi niya dito, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, O Lord, and take not your Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and uphold me with thy free spirit." Alam niyo po, ito yung panalangin ni Haring David nung time na nagkasala siya kay Bathsheba. Nagmamakaawa siya sa Panginoon dahil alam niya sa kasalanan niya, iiwan ka ng anointing. Alam niyo ni Haring David, hindi mo mapapatay ang anointing, pero pwede kang iwan ng anointing. Kaya alam niyo po, andun yung heart niya. By all means, Panginoon, turuan mo ako, kaawaan mo ako na maayos ang bagay na to. Kasi alam niyo po, kay Haring David, pinakamahalaga ang presensya ng Panginoon. Hindi sa mali, sa kakulangan mo, o sa sasabihin ng iba, ang mahalaga sa kanya, maayos siya sa harapan ng Panginoon. Kaya nga po ang title ni Haring David, kahit nakapatay siya ng maraming tao, marami siyang pagkakamali, ang title pa rin niya sa Bible, the man after God's own heart. Ang taong malapit sa puso ng Panginoon. Tayo po, kanya-kanya po tayong struggle sa buhay natin. Pero alam niyo po, ang pinakamalaga, huwag tayong iiwan ng presensya ng Panginoon, yung anointing niya. Kasi yan po ang magbibigay ng sense sa buhay mo. Yan ang, naalala niyo po yung dati, meron tayong camping nun eh. Yan ang dahilan kaya ka nabubuhay. At kung mawala ang presensya ng Panginoon, wala nang sense ang mabuhay. Yan lang yung magpupuno sa mga kulangan na nararamdaman mo sa buhay mo, ang presensya ng Panginoon. Kaya nga, ingatan po natin yan. Sundan natin ang anointing. Sundan natin ang presensya ng Panginoon. Dapat yan ang pinakamahalaga sa heart mo, pinakamahalaga sa buhay mo. Hindi ang accomplishment mo, hindi ang anumang mga bagay, kundi ang presensya ng Panginoon na patuloy mong nararamdaman. Andun ang patuloy na meron kang hunger.
lalo na po sa atin ng mga manggagawa, hindi pwedeng mawawala yung kauhawan na yan sa presensya ng Panginoon. Kasi kung minsan busog ka na, hindi ka gutom sa presensya ng Panginoon, baka naman busog ka ng makamundong bagay. So ngayong kampo, magkaroon tayo ng heart na nagsusumikap, nagpupumilit na, Lord, ito ang puso ko. Ayusin mo ang heart ko. Gusto kong makasunod sa tibok ng puso mo. Patuloy po natin sundan, hanapin ang presensya ng Panginoon. Tinatawa ko si Pastor Nick. Okay. Last night. Okay, may shinare kasi in connection dito sa pinag-aaralan natin. Kasi, di ba pinag-aaralan natin ang anointing ay purest, malinis, napakalinis ng anointing na yan. At lahat tayo hinangad natin na maranasan ang anointing ng Panginoon. Tama po ba? Pero may mga bagay na kailangan nating ayusin, kailangan nating magawa parang anointing na to ay maranasan natin. Amen po? Nung last night ng 2020, ayan, na ikwento po ng senior pastor natin, ay ikikwento ko lang din po. Kasi review nga po kami. Pakisabi, review. Amen. Okay. Nung last night, may kunento po siya na naalala niyo po si May. Kundi ang paulit-ulit na sumbatan tong si Haring David. Naalala niyo po yon. Kasi ang pinipilit niya na si Haring David daw ay pumatay kay Saul. Yan. Parang si ano po, sino bang pumatay kay Lapu-Lapu? Lapu-Lapu. Okay, paulit-ulit na sinasabi niya na siya raw ang pumatay kay Haring Saul. Sumbat ng sumbat, puro akusasyon kay Haring David. Sabi niya, ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Haring David. At literally, binabato ng bato si Haring David. Ngayon, syempre bilang tao, yung mga kasamahan niya, yung mga tauhan ni Haring David, ay gusto nang patayin si Shimei. Nakuha po ba natin? Gusto niya nang patulan. Pero sabi ni Haring David, wag. Pakisabi sa katabi, wag. Yan. Sabi niya, gusto niyang patulan, pero sabi niya, wag. Kasi, ang sabi niya, sabi ni David, wag. At tinupad niya yon na hindi siya sasaktan. Dumating lang time na namatay siya nung time na ni Haring Solomon. Kasi may sinabi si Haring Solomon sa kanya na wag kang alis dyan sa lugar na yan, pero umalis. Doon siya pinatay. Okay, pero paulit-ulit tong si Shimei na dahilan sa iyo, David, kaya namatay si Saul. Sumbat sa mga nakaraan, pero sa totoo lang, hindi naman talaga si David ang pumatay kay Saul. Sino nga ba pumatay? Hindi yung kasama mo. Okay? Pumatay, sarili niya, kasi yung espada niya mismo. Nakuha po ba natin? Okay. Namatay siya sa sarili niyang espada, walang pumatay sa kanya kundi siya. Pero ito ang ginagawa ni Shimei, walang hanggang sumbat, walang hanggang paalala ng mga nakaraan, pero hindi ito ginagantihan ni Haring David. Yan, pakisabi sa katabi, hindi kita gagantihan. Yan, okay. Ngayon, mayroon pa isang kwento. May dalawang pastor, naalala niyo po yon, si Perry Stone. Kilala niyo ba si Perry Stone? Lagi na kukwento po ng senior pastor natin. Yan, si Perry Stone, may isang pastor siya nakasabay, pabiyahe sila. Ngayon, itong pastor na to, kwento ng kwento, may asawa at anak siya, may ministry siya, siyempre, pastor nga siya, pero dumating yung time na yung asawa niya nagka-problema, yung babae. Ngayon, ang ginawa ng asawa niya, ay nagkwento siya ng kwento kay Perry Stone, naglalabas siya ng sama ng loob niya, may nanakit siya sa misis niya, bumagsak ako dahil sa ginawa ng asawa ko. Yan, bumagsak ang ministry ko dahil dan sa ginawa ng asawa ko. Pero, yung misis niya ay nagsisi na. Naalala niyo po sa Bible yung isang kwento na, sino na nga yung malakas? Hindi, Samson ba yun? O yung katabi mo? Hindi, malakas siya, di ba? Si Samson, naalala niyo yun? Yung time na tama ba? Si Samson ba yun? O, yung gumigiba ng mga tama. O, naalala niyo nga. Okay, naalala niyo yung time na yun, tapos ano nangyari sa kanya? Nagkamali siya, tama? Dumating yung time na
na nawala yung lakas niya dahilan sa isang pagkakamali. Ngayon, naalala niyo yung time na nabulag na siya, di ba? Dinukot yung mata niya, nandun sa isang sulok. Review rin natin ito, nakakaraan pa, mga siguro nga 2009, 2010 na camp natin dito. Naalala niyo yun? Itong na hindi nila alam, yung mga tao, pinagkukutya pa rin siya, nandun siya sa isang sulok, pero dun sa isang sulok na yon, meron siyang ginawa. Ang sabi niya, Lord, minsan pa, isang pagkakataon na lang, Panginoon. Alala niyo yan? Hindi alam ng mga tao na yon na si Samson ay nagsisisi na dun sa isang lugar na yun. At minsang muli, binalik ng Lord yung lakas niya sa kahuli-hulihan. Amen po? Okay, tuloy ko lang po, ano, nandyan pa po ba kayo? Okay. So naglabas ng hinanakit yung pastor dito kay Perestone. Pero yung misis niya nagsisi na unti-unting sa tulong ng mga tao sa tulong din ng mga tao na restore yung relationship nila mag-asawa. Hindi alam ni Perestone kung ano sasabihin niya, tahimik lang siya habang nagkikwento yung pastor na yon, at nakarating sila doon sa pupuntahan nila. Nagpahinga na sila, natulog. Kinabukasan, maagang-magang gumising tong pastor na to at hinanap si Perestone. Hinanap niya, sabi niya, natatandaan mo ba yung kwento ko sa iyo kagabi? Sabi niya kay Perestone. Sabi ni Perestone, mahirap kalimutan yon. Pero ang suggest niya, pero dapat mo nang kalimutan. Kagabi, sabi ng pastor, kagabi kasi na naginip ako. Humingi ako ng tawag sa iyo. Bakit? Sabi ni Perestone, may nagpakita sa panaginip ko na isang anghel na pinagalitan ako. Sabi niya, bakit daw ako namimingwit doon sa mga nakalipas na? Humingi ako ng tawad sa iyo kasi pinaalala ko pa. Mga kapatid, yung kinalimutan na ng Diyos, walang sino man ang may karapatang alalahanin pa. Tapos na yan, hiningi na ng tawad yan, nilinis na ng dugo ni Jesus yan, dahilan po ron sa kwento kwento ni Perestone. Hindi ka pwedeng mamingwit ng alaala sa dagat na kinalimutan na ng Diyos. Maaring marami sa atin, personally, sa tingin mo sa sarili mo, dami kong, kaya nga nandito eh. Bakit gusto mo ulit? Mapalakas, ma-restore. Maaring in the past days, months, years, maaring sa tingin mo, Lord, ang dami kong nagawa. Hindi ako dapat sa'yo. Pero, ang sabi ng Lord, tapat ang Diyos. The moment na hiningi natin ng tunatawad, tapat ang Diyos na patawarin ka at linisin tayo. Nakukuha po ba natin, mga kapatid? Kaya pakisabi sa sarili na lang. Yan. Hindi ko na. Nung nalaman ni David, di ba ang daming nagawa ni David na hindi tama sa harapan ng Panginoon? Pero ang isa sa pinakananais na, Lord, bakit alam niya, dahilan doon sa nagawa niya, alam niyang mapapalayo siya sa Panginoon. Kaya anong sabi niya, Lord, huwag mo po akong ilayo sa presensya mo. Cast me not away from thy presence, O Lord. Yan ang pinakahihingi po natin ito. Ang sabi niya, ang sabi ng Bible, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganun din inilalayo sa atin ang ating mga kasalanan. Huwag mo nang kunin, napakalayo na niyan. Huwag mo nang balikan. Amen po? Ang anointing ay pinakamalinis, purest sa buong mundo at hindi ito ididikit ng Diyos sa isang marumi. Sa iyong harapan, huwag akong alisin iyong banal na Espiritu.